Second shot! Second shot! Hey! What's up everybody? Nasa barko nga pala ako ng Philippine Coast Guard. Alas 12 na ng tanghali. Kalahating araw na kami bumabiyahe papunta na West Philippine Sea. So natin nga pala tayong makasama sa kanila, sa operation nila, transport ng personnel and supplies and everything. Ayun, alam naman natin yung lugar na yun ay medyo may territorial conflict na nangyayari. Well, anyway, ang purpose natin is syempre mag-spearfishing, dive, explore yung lugar, at sana makahuli tayo ng personal record natin na isda. Hindi natin nahuhuli. Like, in-expect ko sana makahuli ako ng dogfood doon o ano mga pelagic fish. So, yun. Siguro aabutin pa kami ng mga 24 to 36 hours na biyahe. Nandito siguro kami, wala pa akong signal so kaya hindi ko siya matrack. Nasa tapat na siguro kami na Brooks Point, Palawan. Papunta kami ng dulo. Siguro Balabac yun sa nakita ko sa mapa kanina. Mukhang iikot kami dito sa Balabac from east. Nasa east kami ng karagatan. So papunta ng west hanggang sa makarating kami dito sa Kalayaan, Grupo 5. So yeah, sana maging smooth lang. Wala mo nang away mamamana lang ako. So sana maging safe lahat. Sana maging safe yung travel namin. So yeah, let's have some fun. Dito tayo sa dagat. Ciao! Dito mo malalaman na malapit na kayo sa west or sa Kalayaan, Pag-asa Island or Kalayaan, Grupo 5. Pag namamataan mo na yung mga Chinese Coast Guard, may dikit sila sa amin. Yeah. After 3 days paglalayag, at dito na kami sa Pag-asa Island sa wakas. In a few minutes makalapit na ng konti yung barko ng Coast Guard. Bababa na kami unti-unti. Sakay ng rubber boat. Excited ako na may halong kaba. Pero mindset, kukondisyon ko yung katawan ko at utak ko para mag-dive, para masulit ko yung lugar, ma-explore yung marine life dito sa Kalayaan, Pag-asa Island. So let's go, excited na ako. Oh my G, after 3 days nakatungtong din sa lupa. Andito na ako sa Pag-asa Island. Papakita natin yung buong lugar pag nakapwesto na tayo. Ay, magpapahinga muna ako. Maghahanap ng nagdidiskarte ng bangka at ng local na mag-guide. Sa ngayon papwesto muna tayo na maayos. Papunta na kami sa base camp. Konting lakad. Tingin mo ng dagat dito sa loob.
water break niya. Yan, yun yung kanto. Diyan tayo magdadive. Bukas. Sa ngayon, pahinga muna. Lakad-lakad. Explore. Explore. At habang naglalakad-lakad ako, sorpresa naman nakakita ko na isang tropang Spiro. Sama na natin to. Ano oras ka nag-dive? Bago Hapon lang? lang, karating lang namin. Oo. Inampusan ko na matagal doon sa ilalim. Ganda. So malumpong. Malalim? Dito lang, malapit lang? Doon sa may kantuan mismo, doon sa may malalim dyan na sa una ng pagkakinan. Makatinado na dyan. Lalaki ng badlon. Dala mo yun sa'yo? Oo, may dala akong gamit. Bukas pa nga ako, pahinga lang ako. 3 araw ba naman yung biyahe? Kaya nga tatlong Ang layo. araw. Puyat palagi. Ano, bukas tayo? Oo. May bangga tayo. Nag-warm up lang ako. Wala mga tao dyan. Gusto nila na na siriwa. Sabi ko, mag-dive muna ako pa. Warm up lang. Bahala ko may nasipat ka dyang Pelagic. Tug. Ito na. Oo. Sabi ko, marating mo lang yung lugar na yun. Ayos na, red bus agad ah. Sabi ko na ako nag-ano mo. Kapang isang oras. Dami talaga, no? Uy, grabe pala. Sabi ko sa'yo, kaso lang daw, ang kilo ng isda dito 70. Pipili lang ako ng isda, hindi ako mag-harvest. Ang pagkari ako kanina doon, pang iyaw lang taga-bago yung patlon doon na nakita ko sugat. Sabi ko, balik-balik ako. Doon sa malaking bato siya eh, pabalik-balik. Eh ito, pasaway, nagharap sa akin. Hindi ko saan natin ito, nalanganin ako, baka ano niya panak ko. Marami yan, ganyan. Oo, 3 piraso ko ganito. Tawarin po nga yan eh. Mangarap na ano to, breakfast. Good morning everyone. Good morning Pag-asa Island. Eto na, pinakahihintay ko. Simula pa nung pagkahaba-habang biyahe. Let's go na. Well, shore dive lang. Actually, ang spot dito nasa gilid lang naman talaga. Siguro mga 30 meters. Kanto na, ledge na ng Bahura. Tatawid muna ako dito sa airport nila. Yan. Konting lakad lang. Ayan lang yung community. Tapos ito. Yan, dagat na yun dyan. Ooh. Tapos prepare shore dive. Let's go. Grabe. Beautiful morning it is. High tide siya. At saka malamang maagos. Hey! Biruin mo yun. Dito pa kami nagkita ni Dudoy. Sa San Vicente lang kami nagda-dive eh. Pero ngayon nandito kami sa Pag-asa. Pakalayong lugar. Pinakabagandang spot. Palawan. Nga, sulit. Ganda ng mga huli niya kahapon eh. Kaya medyo mataas yung expectation sa amin ngayon. Sana hindi ganun kaagot, no? Parang kaagot eh. Malalim ang ano. Ito abos yung mga alas 3 siguro. Paibas. 3 na. Yun, prepare lang kami. See you in the water. Let's go! So eto na, ikwento na natin yung mga nangyari sa ilalim ng dagat. After ko mag-stretch ng lungs papunta dito sa ledge, so nag-warm up dive muna ako dito. Check ng ambience, check ng visibility, at ng fish activities. Hindi ko pa sure kung saan ako pumunta kaliwa or kanan, pero ang initial plan namin is sumabay na lang sa agos para hindi kami mapagod. Malakas talaga yung pakiramdam ko na mayroong dumadaang pelagic dito dahil kita nyo yung ledge, tapos buhangin na siya onwards. So perfect spot talaga siya para daanan ng mga pelagic.
Eto, at sa pag-abante ko ng konti, nandun na pala si Dudoy sa baba, may tinira ng isda. Kasi ang plano namin, dikit lang kaming dalawa para safe naman yung pag-dive namin kasi hindi namin kabisado yung lugar. Nice one, long range yun ah. At nung ako na yung nag-drop, eto pala yung senaryo. Madaming slick unicorn. Pero iba talaga yung ini-aim ko eh. Iba yung tina-target ko. May nakita ako niyang red bass sa kalayuan, kaso hindi lumapit. Sinisave ko yung gun ko, energy ko para dun sa hinahunt ko na isda. So, hindi muna ako tumira kasi naandyan lang sila eh. Marami sila, so maamo pa naman, kaya pass muna. May inaabangan talaga ako eh. Ang daming ganun eh. Mamaya na. May inaabangan talaga ako eh. Next drop, medyo nawala yung mga malilit na isda. So, medyo nag-predict ako na merong malaking nag-hunt. So, steady, tambay, grunting, fish call, at abang-abang. At eto, may mga lumapit naman. At meron tayong nakitang target para makuha, para hulihin. Yun, isang bluefin trevally. Pwede na yan pang ulam. Mga ganyang semi-pelagic and pelagic yung mga target ko talaga ngayon. Kasi sayang, layo ng binahe ko para tumira ng mga usually or commonly nating nahuhuli doon sa ating home court or teritoryo like sa San Vicente. After ko ma-secure yung bluefin trevally, eto na, nag-drop ako ulit kasi ganda ng spot para mag-abang ng pelagic. So dito lang talaga ako nagstay sa lugar na to. Hindi ko lang masyadong napansin na napababa na pala yung angle ng GoPro, ng camera. So, at yun na nga, meron nang dumaan. Boom, kita nyo yung drag niya sa line. Sobrang lakas. Eto na yung hinahunt kong species ng isda. Isang dogtooth tuna. Buti na lang nasa malapit lang yung dive body ko si Dudoy, kaya mabilis ako nakahingi ng responde. Second shot! Medyo malakas yung pag-drag niya sa line, tapos hindi pa ako sure sa pagkatira ko. So, ayun. Gusto ko i-secure talaga yung isda, kaya talagang pinagtulungan na namin to. Eto, same process sa mga nahuhuli kong malalaking isda. Habang naubusan ng energy at hindi niya na mahila yung line, unti-unti ko na siyang nire-retrieve, pabalik, closing the gap. At kapag nakabuelo siya ulit at hihilain niya, binibitawan ko. So para hindi magkaroon ng tension at hindi mapunit o mabitas yung nakapenetrate na shaft sa kanya. Habang wala pa yung dive body ko, kapag may chance na pwede siyang hilain, hinihila ko kaagad. At medyo malakas talaga yung isda, so inaaryahan ko lang or binibitawan ko muna pag hinihila niya. So, tug of war. Yun. Hilaan lang talaga, tiyagaan lang
hanggang sa masecure namin siya, magkaroon ng second shot at masecure yung isda. Area mo lang ha. Area mo lang. Area mo lang. Para hindi mabitas. So dito nagpakalma muna talaga ako bago ako bumaba kasi safety first. Isda lang yan. Huwag tayo masyadong ma-overwhelm. Huwag tayo masyadong magmadali para kunin siya. Habang pababa ako, napansin ko tong isa. Pal, ikot-ikot sa kanya. Kaya nagdalawang isip ako, titirahin ko ba o hindi. Pero nagdesisyon na lang ako na i-secure na lang muna talaga tong isda to. Sa sport na to guys, maraming nadidisgrasya dahil sa frustrations. Dahil gigil sila makahuli or gigil sila makarami ng huli. Kaya please be mindful pa rin every dive. Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo eh. Meron yan eh. Mission complete. Yan ang pinunta ko dito eh. Huh? Yung kasama niya sa ilalim pa. Kaya nga. Tabahan mo natin. Nakahuli rin. Ito yung ating hinahan ko dito sa lugar. Mission accomplished. Dugtutunan ng kalayaan. Alright. Galakay. First day of spearfishing. First day ko pa lang. Nakuha ko na yung inaasam-asam kong mahuli. Nakuha ko na yung hinahunting ko. Ang daming pagpipilian pero iniwas ko talaga yung paana ko dun. Hinahanap ko talaga kung saan yung perfect spot para maghintay dun sa dogtooth. Worth it. So ayun, sana nag-enjoy naman kayo sa video. Meron pa akong isang episode dito sa Pag-asa Island. Ikakwento ko sa inyo ulit yun. So kita na lang tayo ulit sa dagat. Ciao!